Gumawa po ng hindi kapani-paniwalang bagay ito pong si Grandmaster Hans Mokniman sa laban niya kay Grandmaster Maxime Vachier-Lagrève ng France sa ginaganap po na Speedchess Championship 2024. Matindi po. Hindi ko inasahan talaga to. Pagkatapos po ng 5+1 nila na segment, lamang po si MBL ng isa. Ngayon napunta po sila sa 3+1, lamang pa rin po ng isang punto si MBL nung napunta sila nung game number 11. At sa laro pong itong i-analyze ko, baka sabihin nyo na ina-exaggerate ko, matindi po. Siguro tingnan nyo na lang. Tingnan nyo po puti po si MBL. Ang tinira niya po E4, sinagot ni Niemann ng E5. At kadalasan pong laro nila, Berlin. Paulit-ulit po yung Berlin na to. Paulit-ulit yan. Rio Gambit accepted. Alam nyo na yan. Marami na ako ina-analyze sa video ni Wesley. Puro Berlin eh. May pagka-equal yan. Pero tingnan nyo ginagawa umaatras, takes, capture, takbo doon, takes. At ito pong larong ito ni Niemann, ganyan na ganyan po yung laro niya kay Kramnik na kung saan tinalo niya si Kramnik at inakusahan o pinagdudahan ni Kramnik si Niemann na nag-engine. Ganyan na ganyan po yon. Anyway, ang ginawa po dyan, H3 lang. Linya talaga yan ng Roy Lopez Berlin, I Hermit Berlin Wall Defense. Haba ng name. Pero nag-Bishop E7 develop lang, Knight C3 develop, Knight H4 commonly na pinapalit po talaga yung kabayo na yan. Bishop takes, linya po lahat yan eh. Tapos Rook E1 and then tira po ng H5, medyo aggressive na, no? Para hindi po yan makapag-expand basta-basta ng ganun. Ayan. So para din makapag-Bishop F4 or F5 nang walang sagot na G4. Kaya ang ginawa dyan, nag-Knight E2. Pagka Knight E2, Bishop F5 na nga. At yan po pala ay novelty ng laro. Aba, ibalik natin, no? Ang common kasi ginagawa, umatas lang yan dito. Pero ito pong tirang ito ay novelty first time na gamit sa tournament. So pagkatira po niya ni Niemann, kung titingnan nyo, mabilis sila tumira pareho eh. Mabilis sila tumira pareho. 3 minutes pa oh. Anyway, nag-Knight D4, inatake. Ayan, kaya hindi maganda yung Bishop F5. May tempong ganyan eh. Naatake na po yung Bishop na depensahan pa yung pawn. So, tumakbo po yan sa H7. Nag-Bishop F4 develop. King C8 lang. Mali na naman si Niemann. Ibalik lang natin, no? Ang tama daw, natakbo ng King dito. Tapos ilalagay mo dito. Eh, since pumunta siya dyan, nakapag E6 na napakaganda. Oh. Para sa yung E6, aba, hindi na po pwede basta-basta yung tulak na ganun. Kasi kung nandito yung king, pwede daw po ata itulak. Kasi yung king nandito, kayang harangan yung pawn. Pero iba to eh. So hindi may tulak, napilitan depensa ng ganun, takes, and then knight atras lang na mali naman si MBL. Balik po natin, ang tama tira sa F5. Similar idea, pero mas aktibo. No? So pagka ganun, umatras, hinamon, nag-bishop po doon, takes, at ito pong position na ito ay lamang daw po for the side of white. Lamang daw po si MBL. At kung titingnan nyo yung oras, 1 minuto mahigit ang lamang ni MBL. Tagilid si Niemann. So, ang ginawa po niya, Knight H4, typical, wag mo ipapakan, masisira po ang structure mo. Nag-B5 lang si Niemann para po makatakbo yung king mamaya. O ayun, mali lang nga lang daw yun, pero okay pa rin, lamang pa rin. Ayan po ang nangyari, F3, nag-rook po dun sa G8, umangat, nag-rook doon, inatake kabayo, tumakbo ulit sa H4, nag-rook naman po sa may D8, mali din, tumakbo po yung Tori doon, open file, nag-rook po dyan, bakit? Para po, pag gumalaw ito, hindi po siya nakapin, no? Na may depensa po yung Tori, mali pa yung araw. Anyway, ang ginawa po niyan, pumasok, na King B6. Pagka King B6, nag-A3 na, tinirahan lang ng A4. At ito po, talagang lamang po si MBL dito. At silipin nyo ulit yung oras, 1 minuto na lang si Niemann. Tumira po yan ng Rook D3, nag-B4, kinapture, 8 takes, and then tumakbo lang yung Tori doon. Pwede po kasi siyang chumek. Ayan. Kaya ang ginawa niyan, naging C5. Naku, mali na naman daw. Kasi dito may napakagandang tira yung white. Mag G4 ka lang daw. Anong purpose? Pupunta po yan dito later on. Ganda. Pero ang tinira G3 mali. Ngayon, nag-Bishop C4 na kung saan pagka takes, ang ending slightly better na lang buwang puti. Pero tingnan nyo yung oras mabuti. Bawat tira, tingnan nyo po yung oras. 14 seconds yan. Nag-B3. Nag-Bishop B5. Tumira po ng F4. Nag-Rook D5.
lamang na naman si MBL. Bakit? 11 seconds na lang si Niemann. 1 minute and 48 pa si MBL. Tumira po ng knight F3 para po depensahan ito. Tumira po yan ng rook D1. Ayun, papasok po siguro dito para maka-counterplay. Tumira lang po ng rook sa H8 na mali pa daw. Bakit? Kasi may rook C1. Grabe, no? Equal pa yan, pero nakakapagtaka yan kasi pagkakain kasi with a check yan. Pero equal lang daw yan. Ang tinira po is knight E1 para depensahan yung pawn. Pero eto, silipin nyo mabuti oras, 7 seconds. Nag-rook po yan sa may D1. 4 seconds na lang si Niemann. Ang time control, 3 plus 1, 1 second increment ha. Isang segundo lang dagdag bawat tira. Nag G4. Rook dito si Niemann. 3 seconds. Nag king move dyan. King D4 si Niemann. 2 seconds. 2 seconds na lang. Tapos, lamang pa ang puti. Pero tingnan nyo nangyari. Pumunta doon. Rook D1. Tumira doon yung kabayo. Nag-atake sa pawn. Puro namumula na yung mga tirahan nila. Wala nang oras eh. Pero 2 seconds si Niemann. Kinain yung pawn. Kinain yun. Tinulak yung pawn. Rook C3. Gumanon. Chumek. Ayan, tumatabla. Pero syempre pipilitin. Pero tingnan yung ginawa dito ni Niemann ha. Winning pa rin dito sa MBL ha. Pero lagi may threat eh. Ayan no. Ang threat yan gaganon eh. Na kung saan, kinabahan din tong si MBL na patakbo. Mali. Then nag-bishop D3. Tapos nagtulak na ng pawn. Kala mo, winning na. Losing pa pala yan. Bakit? Nakita ni Niemann lahat ng best move. Bishop lang dun. Anong meron? Ito po yung treat. Pag umangat ka, ganun naman. Tapos kain. Hindi mo maitulak to, babagsak din yan with a check yan eh. Kaya ang ginawa, nag-knight na lang dun. Kaso kinain lang. Paano mo didepensahan yung kabayo? Paano mo didepensahan? Kaya ang tinira po niyan, tinulak na lang yung pawn. Kaso check. Pagkatakbo, bagsak. 1 pawn up pa. Si Niemann. Do makakain yung C6. Kinapture yan eh. Pero pagka rook G4, ayun, makakain yung pawn. Napilitan doon, check. Kinapture, takes. Gumanon. Ito po ay matindi. Dahil equal na. 3 seconds na lang si Niemann. Pero equal na. Walang oras yun ha. Na-survive. Alam niyo ba during live streaming, sabi ko kanina, nung 2 seconds na lang si Niemann, sigurado talo na si Niemann dyan. Mahirap na ipanalo yan. Lamang pa yung puti eh. Pero tingnan niyo nangyari Yung tinulak, chinek, pumunta doon, tumakbo yung king para magtulak ng pawn. Chinek, tumakbo doon, nagtulak, tulak na naman, nagharang doon, pero kining mo ban lang, lumapit yung king, tinulak, at ito po ay winning na bigla kay Niemann. Kasi pagka ganyan, wala na pa-resign eh. Kasi tulak-tulak, mabilis eh. Kahit masacrifice man yung Torre dyan later on, isacrifice mo naman to, may kain dito, ang layo. Grabe si Niemann. Naipanalo pa yan. At dahil dyan, lumamang si Niemann ng 1 point. After round number 11. 5-6 po ang score. Grabe, no? Ibalik natin. Ibalik natin dun. Kasi may pagka-drawish pa daw. Ang tira daw, pagka-check, king move is rook E8. Bakit? Kasi pagka king C3, rook C8. Pagka takes mo dito, king G5. For some reason, this is draw. Kasi may mga ganun-ganun, no? Pag nilapitan mo, checking ka ulit. Kahit kung pumunta ka sa kabila, yung isa papabagsakin. Pag didepensahan mo naman na Torre, paano to? Diba? So, pag gumanong ka, check ka na naman. Pipili ka kung saan side ka pupunta eh. Ngayon talaga mangyayari. Tabla. Grabe si Niemann. Napabilib ako doon. Ngayon yung sabihing engine yun. 2 seconds, 1 second increment. Nailaro pa rin niya ng tama. Tinalo niya, hindi basta play sa MBL. Binugbog niya nga si Magnus noong nakaraan eh. At eto pa ang matindi guys Habang naglalaro sila, may camera po yan. Naka-share screen din yung screen niya. So, kitang-kita po na nilalaro niya talaga yon. Kaya nga, pinayagan siya ng chess.com kasi kumpiyansa yung chess.com na hindi talaga siya engine eh. Di ba? Galing ni Niemann dito guys. Nakakabilib. Pero, hindi pa natapos yan yung kalbaryo ni MBL eh. Alam niyo kung bakit? Dumiretso si Niemann. Kasi pagkapanalo po niya dyan, that is round 11,
nanalo ng 3 sunod pa si Niemann, lumamang ng 4 na puntos after round number 14. 9-5 ang score. Pero syempre, MBL is a very strong player. Hindi basta-basta. Bumawi yan. Sige, sunod-sunodin mo ako. Pero nakadalawang sunod naman siya. Ang naging score po after po ng 3+1, 9-7. 2 points ahead si Niemann. At napakatindi po na nangyari sa bullet game. Ang tindi na nangyari sa bullet game, pagkatapos po ng game 22, 1 puntos ang kalamangan ni Niemann. Ngayon, yung last 2 games na nag-decide, may 2 larong nangyari. After this, i-upload ko. Abangan nyo po yun. Live natin papanoorin yun kasi bullet yun eh. Masarap sa live. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Bye-bye po mga kabiyahe. Thank you po sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.